God said, Jesus is our sin all over the church. Jesus is our sin all over the Philippines. Jesus is our sin all over Asia. Jesus is our sin all over the world. And the man of God in the whole Jesus is our shield will travel to the ends of the earth to bring revival and the perfection to the church of God. You will flood this nation in the world with the supernatural. The miracles will be made known all over the country and around the world. Ako po si Sister Ritzel. Kasama ko po yung asawa ko, si Brother Lee. Kami po ay taga-Aurora, Zamboanga del Sur. Nung wala pa po kami sa Jesus Our Shield, yung asawa ko po, lagi po lasing. Minsan nga po, andyan na lang siya sa sahig, humihiga. Tapos po, minsan, madaling araw na umuwi, andun na lang sa barkada niya, natutulog. Sakit ako sa ulo ng asawa ko kasi dati, pag may tumatawag sa akin, mga barkada, mga kamag-anak ko, basta ang nasa isip ko lang, ay, inuman na to. Naggerilyo din ako dati. Minsan, nagsusugal din ako ng sabong, kasama ako ng tsuhin ko. Minsan, nahuli ako ng asawa ko na may ka-text, galit na galit siya. Kaya nun, gusto niyang makipaghiwalay sa akin. Hanggang po isang araw, nag-apply po siya ng trabaho papunta Taiwan bilang factory worker. At ako po bilang isang caregiver ng isang hospital doon. Bagamat dumadalo kami sa ibang fellowship, kilala ko yung my Lord, pero hindi ko nararanasan na may Diyos na buhay. Nakita ko yung sasawa ko na umiinom pa rin siya, umuwi siya na lasing, magulo pa rin yung buhay namin doon sa Taiwan. Kaya po nag-decide akong umuwi sa Pinas na mauna sa kanya. Simula nang umuwi ako sa Pilipinas, galing Taiwan, wala na akong plano maghanap buhay kasi na-backslide ako, nalulong na ako sa bisyo ko. Yung asawa ko, nagtatrabaho siya dati sa LTO bilang office clerk. Yung sahod niya, sapat lang talaga sa pang-araw. Hanggang dumating po yung time na gusto ko na siyang iwanan. Kasi po, parang wala akong kinabukasan. Pati po yung anak ko. Nasabi ko sa sarili ko, parang napasukan ko impyerno. May nag-invite sa amin na pinsan ko, isa siyang full-time worker ng Jesus is Our Shield, SND, Lanao del Norte Chapter. Sa unang pagdalo ko po, doon ko po nadama may kakaibang glory. Pag tumayo po yung lingkod ng Diyos, grabe po yung iyak ko kasi po lahat ng tinuturo niya pumapatok sa puso ko po. Nasabi ko sa isip ko na andito na kami sa tamang tao, tamang ministeryo. Hindi na ako maghanap pa ng iba. Lalo na po yung sa pagbibigay. Kasi nga po, hindi po ako natuturuan paano po yung pagbibigay ng ikapo. Doon sa kanyang mga turo, doon kami nahamon sa pagbibigay, lalo na sa mga sacrificial giving. Noong 2020 po, ang lingkod ng Diyos, Apostol Renato Carillo, ay dumalaw po sa Cagayan de Oro. At ako po'y dumalo sa oras ng himala. Nung tinawag po ng lingkod ng Diyos na lahat ng may sakit ng karamdaman, isa po ako doon nag-forward. Nung time na yun, may high blood ako at mata ko ay malabo. Gumaling ako, maliwanag na po yung mata ko. Hanggang sa ngayon, hindi na po ako gumagamit ng salamin. Nawala na po yung sakit ng batok ko. Ako po ay nagbuntis sa pangalawang baby namin. Time na yun, nag-declare na po yung doktor na patay na po yung baby namin sa loob ng tiyan ko. At nang pinag-pray po ako ng pastor ng taga Jesus is Our Shield, bigla pong may himala, buhay po do yung baby ko. Totoo po na may himala sa oras ng himala. Nagsimula yung negosyo namin sa isang babuyan. May dalawa akong inahin hanggang nagkaanak ng binting biik. Pinalaki namin hanggang nabenta. May motor po ako dati na gusto ko yon. Binigay ko sa pastor sa Jesus is Our Shield para may magamit siya sa gawain. Tapos, yung pinalit sa motor po na yon, isang mini truck, binigay ni Lord. Cash yun, walang utang yun. Nagkaroon ulit kami ng ibang negosyo. Nag-buy and sell kami ng palay.
Nag-start lang ako noon ng 30 sakong palay hanggang pinalago ni Lord, makabili na kami ng 100 sako hanggang mabot na ng 1,000 sako. At ito binibinta namin sa mga bigasan. Binibigyan kami ng maraming customer ni Lord, walang kahirap-hirap. Palaki ng palaki na yung kinikita namin, pinapala kami ng Lord. Binigyan kami ni Lord ng panibagong negosyo, yung sa lumber. Kinukuha namin yung kahoy doon sa Lanao del Norte, doon namin binibenta sa Pagadian City. Bawat biyahe namin, ang laki ng kinikita namin. Tapos yung isang mini truck ko, mga ilang buwan lang, binigyan uli kami ni Lord ng help na truck. Tapos binigyan kami ng Lord ng factory ng gilingan ng kahoy. Sa amin na talaga, sa Cagayan de Oro lang kami nagde-deliver. Yung pinakamalaki naming shipment, isang wing van na 10-wheeler. Ngayon, naging 4 na. Nagsimula lang kami sa isang customer sa Cagayan de Oro. Tapos pinalagaw ni Lord, binigyan kami ng maraming customer. Nagsusupply kami sa Cebu at Bacolod City. Kahit nung pandemic, yung ibang customer nila, wala na, hindi na tumatanggap ng mga kahoy. Pero sa amin, ni isa, wala talagang naapektuhan. Tuloy pa rin yung negosyo. Binigyan din kami Lord ng 2 tindahan, isa sa aming bayan at isa sa Pagadian City. Ang mga tinda ay tangke ng LPG, nagde-deliver kami, at saka mga kahoy, mga finished product. Dati po, may 5 tauhan lang po kami. At sa ngayon po, meron na po kaming 40 plus na tauhan. Binigyan din kami ng Lord ng poultry farm na naglalaman ng 40,000 heads of chicken. Sa isang taon po, 7 beses po kami nag-harvest. Grabe yung favor ng Lord. Yung mga permits namin, smooth lang po lahat, pati yung pagpagawa namin ng building. Expenses niya po, sinagot na po ng Lord. Ito po ay nagkakahalaga po ng 7 million po yung 2 building po. At yun po, pinagpala po kami ng Lord at nagkaroon kami ng nabonggo, ng mini truck. Binigay namin sa church ng Jesus is Our Shield. At sinagot na rin namin yung pang-diesel at saka yung maintenance ng truck. At dahil sa pagbibigay namin, binigyan ulit kami ng Lord ng isa po siyang pick-up limited edition na Raptor, Montero Sport, tapos po Wigo, mini dump truck, ng mini elf, ng forward, ng wing van, tsaka po may 2 po kaming military truck at yun po ang ginagamit namin sa negosyo namin. Sa kahabagan ng Lord, dati po isa lang po yung bahay namin. Ngayon po binigyan niya kami ng bahay dito sa Pagadian City. Nasa subdivision po. Nabili po namin ng cash, wala pong utang. Sa patuloy pagbibigay namin, binigyan din kami Lord ng lupain, 3 hektarya sa kabilang baryo namin. Bigyan pa kami Lord ng mga lote, 1,050 square meter along the highway, saka nasa sentro talaga. At meron din sa lapit sa bayan namin, balak namin mag-donate kami ng lote doon sa nabili din namin na 1,300 square meter. Sa mga turo ni tatay, doon ako nabago. Nawala yung desire ko sa babae, sa alak, sa mga barkada. Sa ngayon po, maligaya na kami mag-asawa, hindi na kami nag-aaway. Sa ngayon po, kami pong buong pamilya ay naglilingkod sa Diyos. Ako po ay naglilingkod bilang isang drummer sa Jesus Our Shield, SND Lanao Chapter. At aking anak na panganay ay isang lead guitarist. Salamat po kami kay Lord na dinala kami sa Jesus is Our Shield, sa tamang ministeryo, sa buhay ng aming tatay Apostol at ni Nanay Ellen. Dati walang-wala kami. Ngayon, pinagpala kami ni Lord ng sobra-sobra. Sumunod na kayo sa Diyos para maranasan nyo rin ang naranasan namin na bukas na langit at walang tigil na pagpapala. This October, God's people in this nation and across the globe will gather together as one at God's dwelling place and celebrate the glorious triumphs in the Lord. Witness and receive miracles and plenitude of God's blessings. Jesus po ang dakilang manggagamot. Pag-asa ng buong Pilipinas. Pag-asa ng buong Experience God's fullness and walk in His image and likeness. Jesus is our You shield. will flood this nation in the world with the supernatural. The miracles will be made known all over the country and around the world. Join us as we celebrate Jesus is Our Shield Worldwide Ministries 34th year Living Like Jesus Anniversary. Free admission.